Marami nagsasabi na daw, tinatawagan nilang the Great Wall of Taguig ito. Good news! Meron na panibagong update dito sa Southeast Metro Manila Expressway. Matandaan nyo noong 2023, nag-sign ng agreement itong San Miguel at saka Ayala para magkoconnect ito sa Arca South. Doon ay magkakaroon ito ng on and off ramps. Una nang na-construct itong part ng C5 Corner Quasay, pero ilang taon nang nakalipas ganito pa rin siya. At ngayong February 2025 lang, nag-sign na naman ng panibagong agreement para sa right-of-way usage. Southeast Metro Manila Expressway magsisimula dito sa FTI in Taguig City. Dadaan ito ng C6 all the way sa Batasan Complex in Quezon City. So ito ay magiging alternative route para makapagtulong sa pag-decongest ng traffic sa EDSA, C5 at iba pang major roads dito sa Metro Manila. Nandito na tayo sa C5 na Taguig City. So muli tayong mag-update dito sa Southeast Metro Manila Expressway. Dadaanin natin itong area kung saan ito yung possible na daanan nitong project kasi nag-sign na ng agreement yung San Miguel para sa right-of-way usage. Malapit dun sa veterans na madadaanan natin ngayon. So pupuntahan muna natin itong area ng na-construct na. Malapit ito sa C5. Yung tinatawag na nilang the Great Wall of Taguig ito dahil akala nila hindi na gumagalaw. So nandito na tayo sa intersection ngayon. So dito yung mga possible scenarios kung saan dadaan itong project. So sa mga madalas sumadaan dito sa C5 Corner Quasay, expect na nga traffic kapag magsimula na yung construction. Dito pala meron na siyang traffic light pero traffic pa rin. Meron mga enforcer nagmamando dito sa lugar. Dito na tayo sa C5 ngayon. Ito papuntang Metro Manila. Ito naman papuntang Parañaque. Nagkaroon na dito ng pagbabago. Unang-una na itong bagong kalsada. Ito po yung exit. Galing doon sa intersection, may labasan na yung mga sasakyan papunta dito. Yan, ito yung bagong dugtong. Tapos itong karugtong ng expressway, ito yung unang nagawa. Pero ilang buwan dito natenga. Kita mo naman, di ba? Malaki na yung kondi, no? So hopefully kung nagsimula na to, magdurugtong na itong expressway. So simula yan dito sa C5, dadaan ng Arca South, dadaan ng C6 hanggang sa Batasan sa Quezon City. So mabuti na lang at nabantayan to dito, no? Hindi siya ginawang squatting area. Ito naman kabayan, no? Di ba? Dati puno to ng mga gamit dito. Meron din mga nagsusunog, yung mga tanso. Naiiwan dito yung mga kalat. Dadaan tayo ngayon dito sa Quasay. Kasi meron na mga ibang store dito na sirado na. Yan, ito yung Quasay dyan, no? Ito guys, mas sinalawakan na lang pala. Wala na yung mga kon dito, barracks. Maragan nilang the Great Wall of Taguig. Hindi na daw umuusad. Dalawang balita yung una dun sa Arca South na magkakaroon ng ramp. Tapos pangalawa naman nag-sign na ng kon dito, right of way, na dun malapit sa veterans, dadaanin ito na maya. Paano kayong lusot dito? Dito yung daanan niya, tapos liliko dyan. Mukhang maraming kuha nito, tatamaan. Paano kayong construction niya, no? Okay guys, ito na yung Quasay. Tingnan natin dito, ha. May mga ilang store na dito na sirado na, katulad nito malapit sa footbridge.
Tapos sa likod naman ito yung palengke na pupuntahan natin mamaya. So ito kabayan, papunta na to ng Arca South. Dito sa Konta ito yung pinakapalengke nila. So ito yung papuntang Veterans tsaka papuntang Arca South. Dito yung kalsada. So simula dito, yung project kapag tuloy-tuloy na, dito dadaan. Marami nag-aabang nitong Southeast Metro Manila Expressway para sa mga dito sa Taguig pupunta ng Quezon City dun sa Batasan. Kasi sobrang traffic na dito sa EDSA at saka C5. So papakita ko sa inyo itong possible scenarios na kung saan lulusot. Ito, kita mo itong unang na-construct niya, ito yun. Pero ewan pa natin kung gagawa ba ng bago to. Tapos marami tayong natanong dito na informant na dito daw possible na ma-demolish itong mga building or itong mga ilang kabayan dyan. Dito malapit to. Yan. Tapos ito siya, diretso to papuntang Veterans. Kasi yung nag-sign ng agreement pala dun sa right of way usage ay yung Veterans area. So dito yan lulusot. Diyan yung dadaan itong expressway kasi dyan sa Arca South, dyan yung magkakaroon ng on and off ramp. Punta tayo ngayon ng Veterans. Yun. Ito po yung kabayan na sementeryo. Ano kayong siguro expect ng heavy traffic. Ano sa tingin nyo? Madalas mapadaan din ako dito ng rush hour. Grabe yung traffic. Ano pa kaya kung magsimula ng construction, no? Matindi siguro yung traffic dito. Siyempre maglalatag ng mga equipments. So itong area sa kaliwa kabayan, ito yung mga possible na ma-demolish para madadaanan ng project. So dito yung karamihan. May mga ilang store nga dyan, sirado na. Nandyan din yung palengke. So ito na po yung papuntang Veterans Road dito sa bandang kanan. So nandito na tayo sa Veterans Road. Madadaanan natin itong Veterans Museum. So itong February 2025 lang, nag-sign ng agreement para sa right of way usage with the Department of Transportation, the Department of National Defense, and the Veterans Association of the Philippines. Kung itong part ng land na to ay dito dadaan itong project. So sa likod matatanaw mo na yung Arca South. Dito yung possible area na dadaan itong project. Nakikita mo yung mga kanyon, kanyon, tsaka tangke dito sa bandang kaliwa. Ito na po yung Philippine Veterans Museum. Kita mo yung mga tangke dito, tsaka mga kanyon, mga display sa labas. Guys, tapos kaliwa tayo dito. Dito ko ba, nandito na tayo sa Lion Road. So isa sa palatandaan dito kay ma'am, meron na silang census survey Southeast Metro Manila Expressway Project. Sa tingin niyo ma'am, mga anong taon pa na kabit yan dyan? Matagal na pala. So halos lahat ng mga bahay dito ma'am, merong sticker dito na kailera. Yung dito po. Dito meron lahat ganyan na. Puro mga kabayan. Ito kasi ma'am, diretso papuntang Arca South Terminal, di ba? Tapos kakaliwa ka, Arca South. Mga bahay na possible na tatamaan dito. Yung pinakabungad lang, Sabi nila yung dito lang sa may kalsada. kasi itong bahay na sabi ko lang natin yung Hindi ko alam kung ano. Ma'am, nung wala pa tong mga
Arca South dati, ma'am. Anong itsura dati niyan? Wala, mga building ko yan eh. Ng FTI. FTI building yan. Mga FTI property. Dating So, dyan dati yung company namin nakatira sa may yan. May site na. itong building, ma'am, FTI ito? FTI na yan. FTI? Arca South. Oo. Ayala lang na yun. So, itong bagong building, ma'am, Arca South na yan. Oo. Ayala lang. Dati, ma'am, nung wala pang building, ma'am, ano itsura nito dati? Mababa lang. Walang mataas. Walang mataas Oo, building. walang mataas. Dating FTI pa yan, no? Dating FTI. Anong taon kayo nakatira dito, ma'am? Tagal na kami dito. Kasi wala pa itong 2001 tong bahay namin. 1998 nandito na ako eh. Pero yun nga, umuwi pa lang kami kalipat lang. So dati, umuwi pala kayo dito? Hmm. Ano itsura na dati, ma'am, noong 1998? Konti pa lang bahay dito. Kunti lang ang bahay. Tapos maraming bahay. Maraming? Maraming kahoy pa. Maraming kahoy? Parang bukid dati? Bukid, parang bukid. Wala mang kuryente dito dati. Tapos hanggang ngayon yung tubig, deliver lang, wala kami nawasa. Puro lang deliver. Pero ang galing, ma'am, yung mga bahay dito, ma'am, gawa sa hard materials, di ba? Nasunugan na ba dito? Hindi pa. Wala pa? Pero yung mga yun, mga bago lang yung mga tayo yung bahay na yun. Puro mga residential lang pala yung bahay na. So si ma'am dito, since 1998 sila nakatira. Konti lang yung tao. Parang bukid dati, ma'am, hindi? Hindi naman. Pero, mga bahay, pagkita dito kasi nga bawal magdaan. So, Kasi dyan dati slaughterhouse yun dun. Sa yung MTC. ibig sabihin yung mga bahay dito dati, ma'am, puro kahoy lang. Oo, like materials lang, bawal magpatayo nga ng bahay. So, Parang pagkita. so hanggang sa tumagal, ma'am, nagkaka na. So yun po yung latest sa update para dito sa Southeast Metro Manila Expressway. So makikita nyo kabayan itong malapit sa Arca South, marami pang mga kabahayan dito. So dito sa madadaanan nitong expressway, maraming mga kabahayan malapit dito sa Arca South. So bukod dito sa expressway na gagawin, meron din ditong Taguig City Integrated Terminal Exchange malapit dito sa Arca South. Meron din Metro Manila Subway at NSER. So sino mag-aakala na yung dating area ng FTI, eto na ngayon ang dami ng mga projects na abangan. So itong Arca South kabayan, na tuloy-tuloy na rin yung mga ongoing developments dyan, mga residential, commercial, institutional,